Kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga dili sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga uyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon na kitag husay. Kay mga kaigsuonan, sorry nga na delayed ta gamay, adunay mga technical problems no nga matingala kita nga dili makapasok dayon og usahay sa computer usab no. Kay karon nga kagabhion atong pagatunan ang dato power option, og siguro kadaghan na kamo nakadungog niini apan importante nga atong mabalik-balik kini sa pagtuon tungod kay mao kini nga subject ang nagkatudlo kanato ug unsaon nato pag kinabuhi nga Kristohanon, kinabuhi nga madawat sa tubangan sa Dios. Busa diri kita karon sa dato power option. Sorry nga dili ma PowerPoint, I do not know kung sa buhaton niini nga dili man ma PowerPoint no. Diri kita sa dato power option, number 1, the power of the Holy Spirit. So the verb be filled in Ephesians 5:18 conveys a wealth of related meanings. Its four basic definition applies to the ministry of the Holy Spirit. So kining Ephesians 5:18 nag-isgot kini siya sa pagkapuno sa balang espiritu. Apan aduna kini siya upat ka mga basic kay mga kahulugan no. Ang letter A is fill up the deficiency, meaning outside the divine power we possess no ability to learn or apply Bible doctrine or resist the influence of Satan. Makita nato kana siya sa Colossians 1:25 ug bisa man sa 1 John 4:4. Nga di nagatudlo din nga ang tawhanon nga kusog wala kini siya gahom no? Dili kini siya pwedeng magmadaugon sa Christian way of life. Wala siya ability nga makakaton sa pulong sa Dios o bisa man sa pag-apply sa pulong sa Dios. Nani siya deficiency. Ug busa ang word nga be filled, ang usa sa gitawag natong makahuluganon dinhi nga butang nga dapat natong masabtan mao nga adunay deficiency ang ato ang kaugalingon, busa kinahanglan kita nga magpapuno sa balaang espiritu. Kay kung magsalig lamang kita sa atong kaugalingon, nan wala kitay mamahimo. Now diri sa Colossians atong pagbasahon kini siya. Colossians 1:25 okay, nagaingon din nga niini ako nahimong ministro sumala sa Dios nung katungdanan nga gipiyal kanako alang kaninyo aron sa pagpahayag sa hingpit sa pulong sa Dios. Now atong hibalon din nga si Apostol Pablo, yes, gihatagan kini siya og katungdanan no. Divine responsibility alang sa pagtudlo sa mga butang nga din may kalabutan sa espirituhanong mga kalambigitan. O atong nakita din nga sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa ako nang gingon ang usa ka tawo nga magsalig sa tawhanon nga abilidad dili siya makasabot sa pulong sa Dios. Tungod kay ang usa ka tawo nga dili puno sa balaang espiritu, magsalig lamang siya sa iyang kaugalingong kahibalo o kaugalingong nga paningkamot, wala siya connection ngadto sa divine power nga mao ang power of the Holy Spirit nga mo'y atong tutor or magtutudlo.
o usab ang atong human spirit dili makunik. Busa adunay deficiency. Busa importante gayud nga makunik ang gitawag nato ang atong human spirit ngadto sa Holy Spirit. And we need to be filled with the Holy Spirit. Gitawag kana siya og present active imperative. Sa matag karon og unya gikinahanglan nga magpapuno gyud kita sa balaang espiritu sa katuyuan nga kita mahimo nga makabuhat sa mga espirituhan ng mga buluhaton ug usa na nini ang pagtuon sa pulong sa Dios nga atong masabtan ang pulong sa Dios ug ang ikaduha niya na mao ang pag-apply sa pulong sa Dios. Pwede man kita mag-apply sa pulong sa Dios nga dili puno sa balaang espiritu. Apan sa mata sa Dios dili kana siya madawat. Sa letter B, be fully possessed. So God the Holy Spirit, who indwells the body of every church's believer, controls the soul of the believer residing in the divine palace. So kinahanglan nga masabtan nato nga ang balaang espiritu na nagapuyo sa sulod nato. O kinaa nagapuyo sa sulod nato, kinahanglan masabtan nato ang mga pamaagi or schemes, no, or mga mechanics na diin magamit nato ang gahom nga gihatag ganhi sa sulod nato. Kay kung dili nato magamit kining gahom gihatag sa sulod nato, nan ang tendency dinha ang atong gahom, ang atong paningkamot mo ay mugawas. Ang atong mga strategy ang mugawas. Ang atong mga talents, no, mga gimmicks nato mo ay mugawas. O kana siya dili magpulo sa mata sa Dios, walay kahimuan. Busa din sa 1 Corinthians 6:19-20 naibalo kita nga since we are indwelt by the Holy Spirit, kinahanglan mahibalo kita ug unsaon nato nga din ang balaang espiritu nagalihok sa sulod nato. Sa letter C, be fully influenced. So, be fully influenced. So, dapat ang balaang espiritu nga nasa sulod nato naga-influensya gid ka nato sa pag-produce sa mga gitawag nato espirituhan ng mga butang. Aron nga aduna kitay Christian service, no, or Christian way of life. So there is a be fully influenced, the divine dinosphere with the Holy Spirit as the power source is a comprehensive system that influences every facet of the believer's life. So mao kini siya ang tudlo nato, mao kini siya ang giya nato, naga-influensya nato sa bisan unsang bahin sa espirituhanon nga pagkinabuhi alang sa mga magtotoo. So usahay dili nato siya maapil, no, sa dihang nagapangalagad kita sa Ginoo, nagkakinabuhi lang kita nga murag kita lang tao, no, ang tawhanong kusog, ang taong kahibalo, ang kahibalo sa tao o bisan man ang tao paningkamot sa tao mo lamay nagalihok sa atong pagpangalagad sa Dios. Now, dili ka na mahimo o dili ka na madawat sa tubangan sa Dios. Tungod kay gitawag ka na siya og human energy, no? Gitawag ka na human energy or human gitawag na to human effort, no? Paningkamot ka na siya sa tao. Since naibalo kita nga ang atong pagpakigaway nining kalibutan na espirituhanon, busa dili pwede nga tawhanon ang atong ipakigbatok ngadto sa atong kaaway. Kay kung ang atong pagpakigaway espirituhanon, unya atong gamiton ang atong tawhanon nga pagpakigbatok, pildi gid kita, no? Mao kana nga human good ang resulta sa atong mga agi, dili divine good, no? Busa importante kay nga masabtan nato ang gahom nga gihatag sa Dios nga kanato ug mao kanang ang gahom sa balaang espiritu. Yang gihatag nga kanato sa katuyuan nga magapangalagad kita kaniya nga adunay divine power. Letter D, be filled with a certain quality. Mao ni kaupat, no? Be filled with a certain quality. Kinahanglan nga mapuno kita sa usa ka butang
klaro gyud nga adunay kapasidad or quality, no? So the ministry of the Holy Spirit and the divine dynasphere leads the believer to spiritual maturity. So mao gini ang katuyuan dinhi, no? Kung gitawag na to ang atong pagkapuno sa balang espiritu, mahimo man sa quality ug busa ang ministry sa balang espiritu diha sa Dios nun nga dapit magagiya sa usa ka magtutuo ngadto na sa espirituhanon nga pagkahamtong. No nganong importante kayo nga magatubo kita ngadto sa pagkahamtong. Tungod kay kung dili kita magatubo ngadto sa pagkahamtong, dili nato makita ang gubat o unsa ka tinuod ang gubat nga atong giapilan. Gubat kini nga espirituhanon. O mapildi kita nining gubata kung gamitan nato sa tawhanon nga kusog. Busa diri sa Episod 3, atong pagbasahon kining Episod 3, versikulo 19. Okay, nag-ingon dinhi. Sa Episod 3:19 nag-ingon, ug sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bugos nga kahupnganan sa Dios. Na kinahanglan gyud kita nga mapuno sa kahupnganan sa Dios. Kini nagahiskot na tungod sa usa ka magtutuo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. Sa Grego gitawag kini siya pleroma or pleroma believer. Magtutuo nga ni saka sa iyang espirituhanon nga pagkinabuhi. So kinahanglan kita nga moadto gyud sa spiritual maturity, kay kung dili kita maabot sa spiritual maturity, magpabiling kita nga bata, bisan sa mga gagmayng butang pildi kita. Bisan sa paggamit sa kwarta, pwede kita mapildi. Sa mga people testing, pwede kita mapildi. Bisan sa mga disaster testing, mapildi kita. System testing, mapildi kita. O wala kita'y kadaugan sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Mahibulong kita nga ngano man nga ang atong kinabuhi, kanunay man nga ingon ani, wala may challenge, kanunay man kita nga pildi, kana tungod kay wala na to masabti, ug unsaon di ay pagkinabuhi nga Kristohanon, unsaon di ay pagkinabuhi nga gigamhan sa balang espiritu. Dili pinaagi sa atong abilidad. Kaya kung atong abilidad, wala kita'y mamahimo, no? Adunay deficiency, no? We are totally depraved, no? Nakita'y old sin nature. O gatong old sin nature kanunay nga nagadikta sa atong kaugalingon nga mga pangandoy nga diin mahimong kalibutanon. Busa, dili magmadaugon ang human flesh or human energy. Nagkinahanglan kita og espirituhanon nga gahom o kana gahom sa balang espiritu. Diri sa gitawag natog angelic conflict or spiritual war. Nahibalo kita nga sa espirituhanong gubat, we need the supernatural power of the Holy Spirit. Dili gahom sa unod kundi gahom sa espiritu. So the feeling of the Holy Spirit is absolute. Nahibalo kita ni ana, no? Kung puno kita sa balang espiritu, absolute gina. Dili pwedeng 99% lang. So, ang iyang gihisgutan din nga kung nakay divine power, 100% gina siya. Dili kay 99% or 50%. Kanang divine power nga, aniya ka na to, mao ka na ang naghahatag ka na to og kadaugan sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kay Diyos nun nga gahom ka na siya. Dili ka na atong gahom. So, either you are filled or you are not. There is no middle ground for the believer. Dili pwedeng natas tunga-tunga. Kinahanglan, kung hibalo kita, puno ba kita sa balang espiritu, o dili ba kita puno sa balang espiritu. Kung dili kita puno sa balang espiritu, wala kita'y katungod nga magapangalagad sa Diyos. Kaya ang atong pagpangalagad, walay bili o dili madawat sa tubangan sa Diyos. So when you are filled with the Holy Spirit and walk by means of His power, the result is phenomenal blessing in time and reward in eternity. So mao ka nang hitabo.
Kung nagapangalagad kita, pinagi sa gahom sa balang espiritu, mao ka ng pagpangalagara nga samara nga nagalakaw kita, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, pinagi sa pagsunod nato sa kabubuton sa Dios. O kana siya may phenomenal blessings in time, meaning makadawat kita og panalangin samtang may kinabuhi kita. Usa na niya na relax kita, may kalinaw kita, may kalipay kita. So mo nang gitawag dinha, no? Blessings in time. Lakip na ang logistical nga mga panalangin, and then makadawat usab kita og reward in eternity. By that, the Lord Jesus Christ is glorified to the maximum. Mao lamang kana siyang pamaagi nga din mahimaya si Kristo Jesus sa atong kinabuhi. Mahimaya si Kristo Jesus dili tungod sa atong kaugalingong buhat, no? Mahimaya si Kristo Jesus tungod kay adunay divine power nga nasa sulod nato nga mao ang nagahatag kanato og energy sa pagbuhat sa mga buluhaton sa Dios. Now usually ang atong pagkinabuhi sadyang wala nato masabti ang spiritual power, nagsalig kita sa atong human power. Now just remember that human power is powerless, no? Walay kakayahan ang human power. O kinahanglan masabtan nato ang spiritual power. Since ang atong kalaban is spirituhanon, kaya ang atong pagkigubat karon is spirituhanon man, ang atong mga kaaway, mga demonyo, gamhanan man, dili nato sila mapildi sa tawhanon nga paagi. Dili nato sila mapildi sa tawhanon nga kusog. Makapildi ba detag demonyo, no? Kung tawhanon kusog atong saligan, dili, no? Apan mapildi nato ang mga demonyo sa dihang ang superpower, ang power of the Holy Spirit na sa sulod nato. Kay kana siya mas gamhanan pa kaysa mga espiritu ni ining kalibutan. Ug mao kanang gisulti diha sa 1 John 4 verse 4, no? Now, dinhi kita karon sa prototype spiritual life. The system of the divine power and resources that sustain the humanity of Jesus Christ throughout the incarnation and on the cross. Now, kining gitawag na itong prototype spiritual life, naghisgot kini siya mahitungod sa kinabuhi ni Jesus Christ, nga samtang nagakinabuhi siya sa kalibutan, nagsulob siya sa unod-nun nga kahimtang. Ug samtang nagasulob siya sa unod-nun nga kahimtang, wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos, ug dili niya pwede gamiton ang iyang pagka-Diyos. Tungod kay niya ng panahon na kinahanglan nga diin magagamit siya sa gitawag na itong espirituhanon nga kusog through the power of the Holy Spirit. Kung gamiton niya ang iyang pagka-Diyos, na niya ng panahon na atong nakita nga ang apilar ni Satanas, muingon na po si Satanas nga to sa Diyos nga napildi siya tungod kay Diyos man siya. Apan atong nakita nga nagmadaugon si Jesus Christ sa iyang gitawag na to hypostatic union, sa iyang pagkinabuhi nga tawhanon, kay dinis kalibutan tao man gyud siya, apan adunay divine power sa sulod niya nga mga power of the Holy Spirit nga diin mao'y naglihok sa sulod niya, nga diin nagmadaugon siya sulod sa 33 ka tuig. Ug nahibalo kita nga wala gyud si Jesus Christ nakasala hangtod nga nahuman niya ang iyang mission dito sa cross. So unsang paagi nga wala siya nakasala? Because of the divine power inside him. Pero wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos, ha? Mao kining gitawag prototype spiritual life. So ang prototype spiritual life diay, si Jesus Christ may modelo alang kanato nga mga tao nga nagsulob siya sa unod ug nagpakita siya nganhi kanato nga bisan tuod ang tawhanon nga lawas ang iyang gigamit, apan nagmadaugon siya sa kaaway tungod kay gigamit niya ang gahom sa balang espiritu. Mao kanang gitawag prototype spiritual life nga kanato usab nga mga magtutuo before si Jesus Christ mikayab ngadto sa langit,
Nagsaad siya nga pakunsaron niya ang balang espiritu nga mo'y mahimong gahom nganhi kanato. Ug busa, after 10 days gikan siyang pagkayab, gikunsad ang balang espiritu. Ug gitawag nato kana siya permanent indwelling. Mao kanang sa 1 Corinthians 3:16 o bisa man sa 1 Corinthians 6:19 to 20 nga ang atong lawas nahimo ng templo sa balang espiritu. So alang sa mga tao nga nagatuo kang Kristo Jesus, pagapuy-an sila sa balang espiritu, na sila divine power sa sulod nila. Apan kining divine power, mahimo lamang kini siya nga gitawag na tong powerful sa dihang kita limpyo sa tubangan sa Dios. Kaya kung aduna kita isala, dili pud siya maka-function. Ma-quench pud siya, mag-grave pud siya. Mag-function lamang ang gahom sa balang espiritu sa dihang kita limpyo sa tubangan sa Dios, in fellowship with God and filled with the Holy Spirit. So busa, gitawag kini siya prototype spiritual life in the sense nga ang pagkamadaugon ni Jesus Christ sa iyang ministry diri sa yuta, pwede ay nga magmadaugon kita tungod kay the same power, the power nga anak kan Jesus Christ during sa iyang ministry mo ang power of the Holy Spirit. Ug alang kanato usab nga mga nagatuo na kang Kristo Jesus, adunay power sa sulod nato nga mo ang power of the Holy Spirit nga mausab ang nagahatag kanato og energy nga pwede kitang magmadaugon sa atong espirituhanong pagkinabuhi. So mao kining gitawag sa prototype spiritual life, no? Kung aduna may divine power si Jesus Christ nga mao ang power of the Holy Spirit, the same divine power nga naa kang Kristo Jesus sa iyang ministry ang anaa usab sa sulod nato. After kung pagbasahon kini parang makahibalo kita nga ang balang espiritu day may kasulod na naa sa sulod nato. Diri sa sugod kita diri sa 1 Corinthians, no? 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6 okay. 19 to 20 nagingon dinhi, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa ihimayaan ninyo ang Dios diya sa inyong lawas. So nagpuyo na siya, no? And then sa 3:16 usab nagaingon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diya sa sulod ninyo. So kini siya nga mga bersikulo, duha lamang ka nga bersikulo kini, panapakini siya sa Roma 8 usab, 8 nga to sa 11, nga diin ang balang espiritu di ay anaa kini siya sa sulod nato, no? Sa dihang mituo kita kang Kristo Jesus nga atong hinugman luluwas, misulod ni siya, pero wala pa lang nato ma-recognize nitong panahon nga ning tuo ug ning dawat kita kang Kristo. Apan later sa sige natong pagtuon sa pulong sa Dios, dinha na nato nasabtan, especially nga sa sige natong pagtuon, niabot na kita diri sa 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19 to 20, nga nahibalo na day kita nga balang espiritu na nagapuyo sa sulod nato. Ug nga sa atong pagpakigaway nining kalibutan na dili na pagpakigaway sa human ability o tawhanon nga abilidad, tawhanon nga kusog. Kaya wala ka na siya power to counterfeit or counterattack sa atong mga kaaway ng espirituhanon. Mas gamhanan sila. Pero kung gamito na to ang gahom nga niya sa sulod na to, mahimong mas gamhanan pa batok na to kanila. Tungod kay ang Holy Spirit, atong hibaluan ka na siya, mas gamhanan kay sa mga espiritu sa kalibutan. Mas gamhanan kay sa mga demonyo. O bisan man kang Satanas. So the term prototype refers to the fact that this system was modeled by the human nature of the incarnate Christ and then passed down as operational spiritual life to the church. So mo kining atong gi-explain kaganina. Nga atong nakita ang modelo nining gitawag nato prototype spiritual life is the Lord Jesus Christ.
nga pinagi sa iyang human nature of the incarnate Christ, no? Mao ang iyang gigamit kini siyang gahom, and then iya kini gipasa ngadto sa tanan nga mga membro sa lawas ni Kristo sa iglesia, no? Sa tanan nga mga magtutuo ni Kristo, gipasa niya kini sa katuyuan nga sa atong espirituhanong pagpakigubat pwede day kita magmadaogon. So during his 30 years on earth, mao kini, no? During his 30 years on earth, actually 33 years man gyud si Jesus Christ, no? Pero yang gisgutan din 30 years, no? Kasi gikan man gud sa 30 ka tuig atong nakita mo tong pagsulob ni Jesus Christ sa iyang lawas. Nagsulob siya sa tawhanon nga kahimtang. So during his 30 years on earth, the God-man voluntarily restricted the use of his deity and resided inside the sphere of the divine resources designed by the Father, empowered by the Holy Spirit, and based on maximum Bible doctrine resident in the soul. So meaning, wala gigamit niya ang iyang pagka-Diyos, no? Dili pwede gamiton niya ang iyang pagka-Diyos or else ma-foul siya ni Satanas. Ingnon siya Satanas, nagmadaogon ka kay Diyos man ka. Pero by that time, wala gigamit ni Jesus Christ ang iyang pagka-Diyos, kundi ang iyang pagkatao nga empowered by the Holy Spirit. O bisan man sa Bible doctrine, nga ana sa iyang kalag. So makita nato kana sa Matthew 4:1 nga sa 10, nga bisan man sa tulo ka mga temptation ni Satanas, si Jesus Christ wala gyud mapildi. Why? Because nasa iya ang gitawag the two power options, no? The power of the Holy Spirit and the power of the Word of God. Busa kada tintal ni Satanas, ang gigamit ni Jesus Christ ang pulong sa Dios. Pag-ingon ni Satanas nga himuha ka ng bato nga tinapay, gitubag ni Jesus Christ sa pulong sa Dios. Nga matud pa niya, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagawas sa baba sa Dios. Bisan man sa katong ikaduha niya nga pagsulay, nga diin paambak mon siya sa templo kay anak mon siya sa Dios, namay mo salo kaniya nga mga anghel, na atong nakita bigamit gihapon ni Kristo Jesus ang pulong sa Dios, no? Bisan man sa ikatulo, katong nanas siya sa pinagkataas nga bukid, gitintal na pud siya nga gusto ang yawa nga magpasimba ngadto kaniya, ihatag niya ang gingharian ngadto kang Kristo Jesus, apan gigamit gyapon ni Jesus Christ ang pulong sa Dios. Sumala sa pulong sa Dios, simbaha ang Dios ug siya lamang ang aragara. So meaning ang pulong sa Dios powerful in the life of Jesus Christ, ug the same powerful sa kinabuhi sa mga magtotoo. Kung aduna kita'y pulong sa Dios, importante mo gud ang pulong sa Dios mosulod sa atong kalag. Dili lang atong basahon, dili lang maminaw kita sa pulong sa Dios. Kinahanglan mamitabulay siya, kinahanglan ma-inculcate siya, o kinahanglan pagatuuhan siya aron nga mo-reside sa atong kalag. Ug dinha siya mahimong powerful sa atong kinabuhi. Dinha siya magamit sa atong kinabuhi sa diyang ma-digest ang pulong sa Dios, masabtan ang pulong sa Dios. Apan kung dili nato masabtan ang pulong sa Dios, unsa may kahimuan sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi? Wala. Bisan pag ang pulong sa Dios atong unsa tawag ana, iatubang kini siya sa atong kaaway, katawhan lamang kita sa atong kaaway. Kaya ang pulong sa Dios wala kini siya power kung dili siya mosulod sa atong kalag. Mahimong powerful siya sa dihang ang pulong sa Dios nana sa imong kalag, kay magamit nimo siya batok ngadto sa imong kaaway. Pero ang pulong sa Dios idasmag lang nimo kini siya sa atong kaaway nga si Satanas, katawhan lang kita. Walay pulos. Bisan pag ipakita nimo ni mga bersikulo kang Satanas, mukutlo pa si Satanas og pulong sa Dios. Now, the unprecedented support system, no? Atong nakita diri, no?
The humanity of Christ tested and proved every aspect of this unprecedented support system. Instead of relying on His divine attributes, He relied on the omnipotence of the Holy Spirit and magnified God's Word above His person. So, duha ka power option ang gigamit ni Jesus Christ. The power of the Holy Spirit and then the power of the Word of God. Mao ka nang sa Psalms 138 2b, naghiskot ka na siya mahitungod sa unsa ka importante ang pulong sa Dios. Nga diin, gi-magnified pa ang God's Word above His person. O usab sa Matthew 4:4 ngadto sa 11 nga naghiskot mahitungod sa temptation ni Jesus Christ. So during Christ's ministry on earth, He never used His deity power and human ability for the spiritual war. He is just dependent on the power of the Holy Spirit and magnificent power of the Word of God in His soul. So, wala gigamit ni Jesus Christ ang iyang pagka-Diyos, kundi usab, lakip na usab ang iyang human ability, alang sa espiritual ng gubat, kundi dependent siya sa two power option, the power of the Holy Spirit and the power of the Word of God. So, He won every battle in the devil's word by utilizing the two power option, the magnificent power of the Holy Spirit and God's Word. So, nagmadaugon si Jesus Christ. Ug walay rason nga kita, dili pud kita magmadaugon, tungod kay, the moment kimituo kita kang Kristo Jesus, gipatikan kita sa balang Espiritu, gisilyuhan kita sa balang Espiritu, gihatagan kita sa balang Espiritu, gi-indwelt kita sa balang Espiritu, plus the Word of God, nga itong ginabasa matag karon og unya. Busa, pwede day kitang magmadaugon sa atong mga decision sa atong kinabuhi, nga diin, mahimo kitang espirituhanon. And just remember nga, ang gubat nga itong giapilan, espirituhanon kini siya. O dili kini siya tawhanon. Kung tawhanon ang atong gamiton, mapildi kita. Busa, since this war is spiritual, gamitan nato spiritual power. And that is the power of the Holy Spirit. So, dili kita karon sa the power of the Word of God. When the Word of God reside in the soul of the believer, God the Holy Spirit will use every word to function and for application in every circumstances of life. So, muna kini, kung nakay pulong sa Diyos, diya sa imong kalag, mao ka na, no? Nagasulod na siya, nag-reside na siya sa imong kalag, nasabtan na nimo ang pulong sa Diyos. Ang God the Holy Spirit, mo'y pagagamiton niya ang matag pulong na nasa ato ang kalag para sa pag-function or application sa every circumstances of life. Halimbawa, people testing. Naiusa ka tao nga nagsulay nimo, nagbinuang nimo, nagyaga-yaga nimo. So, ang pulong sa Diyos nga nagpuyo diya sa imong kalag, mo'y magamit nimo nga makaana ka nga, sige lang, bisag nagyaga-yaga siya sa kuha, ang Ginoo ray nahibalo siyang kinabuhi. Tungod kay nasa imong kinabuhi nga nahibalo ikaw nga dapat higugmaon nimo ang imong isig katao. So kung higugmaon nimo ang imong isig katao, ang balang espiritu nga nasa sulod sa imong kinabuhi, mo'y mugamit nitong pulong nga diin dili lang ka mag-react tungod kay kana siya, people testing lamang ka ng anak kanimo o gamiton lamang nimo ang pulong sa Dios as application sa niana nga circumstances sa kinabuhi. So either adversities or prosperities, the doctrine in the soul always fit for application. Nahibalo kita, nga bisag unsa man nga mga adversities sa kinabuhi or prosperities, no? Ang doktrina nga nasa sulod sa atong kalag, kanunay gid kana siya nga muigo alang sa atong pag-aplikar sa mga circumstances. So when Jesus Christ was tempted by Satan 3 times in Matthew 4:3-11, Jesus quoted always the scripture to counterfeit Satan. Kanunay gid, gigamit niya ang pulong sa Dios. The devil never defeated the humanity of Christ because of the sustaining ministry of the Holy Spirit and the power of the Word of God resident in the soul. Wa magmadaugon si Satanas kay Jesus Christ. Nga naman,
tungod kay naa siya divine power, the power of the Holy Spirit, as well as the power of the Word of God. The church's believer has the same power to counterfeit our enemy's scheme. We have the Holy Spirit indwells us for power. When we are spiritual and the metabolized Bible doctrine in our soul, the danger is that if we don't have Bible doctrine in our soul, the Holy Spirit cannot perform His function. Usa po na ka problema. Kinahanglan din kita nga doon nag-Bible doctrine. Kay bisan pag naa ang power sa sulod nato, the power of the Holy Spirit, but without the Word of God, meaning bakante ang atong kalag sa pulong sa Dios, unsa may paggagamiton sa balang espiritu nga diin atong may apply. Wala man kita may apply kay wala man kita pulong sa Dios. Wa man gani kita nakasabot og impersonal love for all mankind. Unsa man to paghigugma sa tanang tawo sa kalibutan nga wa man gani kita nakasabot nga ng doktrinaha, no? Wala kita nakahibalo unsay faith trees, no? Unsay faith trees drill, no? So unsa man to pag-apply nga mosalig lang kita sa Dios, kung adunay mga pagsulay, na mga bagyo, na mga linog. Kung wala kita nakahibalo niya na sa atong kalag, matingala kita nga ang atong kinabuhi gyud magpanik gyud. Mga pagsulay nga sama niya na. So therefore, all members of the royal family of God need to put Bible doctrine in our soul daily. So muna importante kayo nga magatuon yung kita sa pulong sa Diyos kada adlaw. Dili lang kay kada Domingo. No? Study, learn, inculcate, and metabolize Bible doctrine must be our first priority. So isip mga anak sa Diyos, iisip mga Kristohanon, isip mga membro sa royal family of God o nahimong sakop sa iglesia ni Kristo, kinahanglan kita nga magatuon, magkat-on atong i-inculcate ang pulong sa Dios. Buti pa sabot, patuhupon na to sa atong kalag. Atong i-digest, meaning i-metabolize ang Bible doctrine. Nga diin, mogi dapat na to nga first priority sa atong pagkinabuhi. Napatay gamay minuto sa padayon pa kita. So our spiritual war cannot be victorious by using our human ability. Balik-balikon yun na ito. Kinisya, no? Halos usa ka bulan na akong tinuduay nini sa katuyuan nga ma-inculcate yun na ito, mapatuhop na ito ang pulong sa Diyos. So our spiritual war cannot be victorious by using our human ability, talents, wisdom, and strategy. So meaning, dili ka pwedeng magmadaugon. No? Sa espirituhanong gubat, dili ka pwedeng magmadaugon kung ganito nimo ang imong human ability. Talents, wisdom, and strategy. Ang mahitabo din ha, arrogance lang ang mugawa sa atua. Murag-garbura kay tang nakabuhat sa mga buluhaton. Pero di ay, dili di ay ito espirituhanon nga pagkabuhat. Tawhanon di ay kadto siya. Dili ka tumadawat sa tubangan sa Dios. So that weapons are powerless. Kana siya nga mga pamaagi o kana siya nga mga armas, powerless kana siya. Kanang magsalig kita sa human ability, magsalig kita sa human talents, o sa atong kaalam, sa atong mga pamaagi. That weapons are powerless and fleshly, unod nun, no? So we need the supernatural power of the Holy Spirit and the power of the Word of God to sustain us in this spiritual battle to win. So, kinahanglan kita og extra power or supernatural power, the power of the Holy Spirit, para nga magmadaugon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Og yes, dinhi kita magtapos siguro sa Isaiah 40:31 na nagaingon dinhi, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Isaiah 40:31. Ang gisgutan din nga kadtong mga tao nga naghulat sa Ginoo, ang gisgutan mo diri nga wait, no, sa
Hebrew nga pinulungan gitawag kini siya og kawa. O kung atong pagbasahon kaba. O kang pulo nga weight kaba, mao kining gitawag nato the strongest word for faith, no? Mao kini siya ang pinakalig-on nga pulong sa Hebrew sa pagtuo. Busa kung ikaw nagahulat diya sa Ginoo, will gain new strength. Now, nganong gitawag kini siya maka-gain kita og new strength? Apan sa Hebrew nga pinulungan kini siya, dapat kini siya ang translation ini supposed to be will exchange his strength. Meaning, ang strength sa tao, kung nagsalig siya sa Diyos, dili magamit ang iyang strength, kundi kambihan siya og strength sa Ginoo. Meaning, ang human strength na walay capacity sa pagbuhat sa tanang mga buluhaton sa kalibutan o pagpakigbatok sa espirituhanong gubat, kaya wala man siya pulos, kinahanglan makambiyuan siya og divine strength. Morning boto ko sabot diri sa Isaiah 40:31. Yet those who wait for the Lord will exchange his strength. Meaning, ang strength niya, ang strength sa tao na walay pulos, kambyuhan siya sa divine strength. And that is the strength of the Holy Spirit. Ug tungod niya na, ang sunod nga sentence niya, they will mount up with wings like eagles. Sila kuno kung ang strength sa Ginoo na nasa iyaha, ang strength sa Holy Spirit na nasa iyaha, they will mount up with wings like eagles. Murag makalupad na siya nga sama sa agila. Now, nganong gisgutan man dinhi nga makalupad na siya na nasipako sama sa agila tungod kay ang espirituhanong gubat makayanan na niya. Mas mutaas pa siya sa mga demonyo, mas mutaas pa siya kay Lucifer. Makayanan niya ang mga temptation sa kaaway, makayanan niya ang pagpakigubat ng espirituhanon tungod kay makalupad niya sama sa agila. Nasiya sa gitawag taas nga level sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. He is on the top of the situation. Meaning, makayanan niya ang mga gubat ng espirituhanon tungod kay sama na siya sa agila nga makalupad. Now, di man gid kalupad ang tao. Wa man gid tay pako nga makalupad ta. Pero sa diyang kita na ay divine power, na kambyo ang divine power nga hikanato, mas murag labaw pa ta sa atong kaaway. Ang atong mga kaaway nga mga demonyo, naglupad-lupad na sila. Sig asa-asa lang na sila mo adto, kilab-kilab lang na sila. Pero sa diyang kita na ay divine strength, mas mahimutan nga mas taas pa ngadto kanila. Mas gamhanan baya ang omnipotent of God kaysa power of the demons and Lucifer, no? Busa, mahimo kitang makalupad. They will mount up with wings like eagles, no? And then they will run and not get tired. Mao na kana, no? Magdagan kita nga dili na kita pagakapuyon. Now, wala may tao nga magdagan nga dili pagakapuyon. Bisan ka ng mga naga-exercise, no? Naga-running. Pagakapuyon man na sila. So kung tawhanon nga kusog ang atong pagabasihan, pagkakapuyon gid ang tao. Pero kung natay divine power, so bisan pag magadagan kita, pinasikat sa gahom sa Dios. Kaya ang gahom sa Dios, ang gahom sa walang espiritu, walay limit. Dili pagkakapuyon, dili muundang, no? Dili ma-exhaust, no? Dili mahurot, no? So they will run and not get tired. Mao kanang mahitabo na to. Yang atong pagpangalagad sa Ginoo dili kita pagkapuyan, no? Siguro kung naaman kaninyo din ay gikapuyan sa pagpangalagad sa Dios, now nagkinahanglan ikaw og divine power para nga magmadaogon ikaw sa espirituhanong gubat o espirituhanong pagpakigubat. So, ang last nga portion, they will walk and not become weary. Magalakaw sila nga dili sila magakaluya. So sa atong paglakaw sa pagpangalagad sa Ginoo, dili kita luya,
dili kita nagakakapoy kana tungod kay wala kita nagasalig sa ato ang human power. Kung human power atong saligan, kapuyon gyud kita. Kung human power nan magkaluya gyud kita. Apan kung divine power, ang divine power wala di ma-exhaust ang iyang gahom. Dili maundang ang iyang gahom. Magpabilin siyang gamhanan sulod sa kinabuhi sa mga magtotoo. Mga kaigsuunan, 1 minuto na lang gid ang nabilin sa atong oras, busang moadto na kita sa pagampo. Amahan namo nga Dios, niningatak na sa kagabhion, kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagdayeg ug paghimaya ang anak kanimo tungod sa panahon nga imong gihatag nga hikanamo, nga din kami tuon sa imong balaang nga pulong, the two power option, ug kung saon nga magmadaugon kami nga Kristohanon sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Tabangi kami, Father God, nga diin sa among panaw nga Kristohanon, mahimaya ikaw sa among magkinabuhi. Walay laing paagi nga mahimaya ikaw, gawas lamang kung kami magkinabuhi nga Espirituhanon. Magkinabuhi nga empowered by the Holy Spirit, ang balangin Espiritu nagkalihok sa among kinabuhi, o nga kami in fellowship with the Lord Jesus Christ. Dili kami pwede nga in fellowship with the Lord Jesus Christ kung aduna kami sala. Busa, salamat Father God nga pinagis paggamit sa 1 John 1:9 usab. Kami mahimong limpyo, mahimong puno sa balangin Espiritu, and then mahimo kami nga ready nga makakaton sa imong pulong ug mo aplikar sa imong pulong sa adlaw-adlaw ng mga pagkinabuhi. Father God, ginauli na mga tanang pagpasalamat, pagdayeg ug paghimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.